So bukas, napakita ko sa inyo para bumiyahe from Catanduanes papunta ng mainland, papunta ng Laguna. Yun, papakita ko sa inyo yung process, papakita ko sa inyo yung mga kailangan gawin para kung sakaling gusto niyo ma-experience mag-Catanduanes, alam niyo na kung ano yung gagawin niyo. Yan. See you tomorrow. Samahan niyo ako ngayon. Ready natin yung kotse. Yan, so, biyahe tayo papuntang Laguna. Yan, so, nakaipake na. Yan. Ready na. So, bigyan ko kayo ng tip. Pag mag-i-impake kayo ng sasakyan, yung mabibigat na gamit, nasa baba. Yan. So, yan. Kung papansin nyo, naka-flat lang siya lahat. Hindi siya nakatayo, hindi siya ano. Kasi, mas maganda yung handling ng sasakyan pag yung center of gravity niya nakababa. So, since yung mga tao nasa harap, yung mga gamit nasa likod, so pantay-pantay, yung weight distribution mo, even. Kasi may tao sa harap, may tao sa likod. Tapos, yung gamit, as much as possible, isi-set nyo siya na as low as can be. Tapos yung pinakamabibigat, yun yung nasa ilalim. Yan. Tapos, check natin yung engine. Yan. So, ano ba kailangan mo i-check? Una, battery. Kailan mo siya binili? Pangalawa, check mo yung brake fluid. Yan. Syempre, importante yan. Diyan mo malalaman kung makapal pa ba yung brakes, yung brake pad, yung brake shoe. Diyan mo makikita yan. Mas mababa yung level, mas pudpud yung goma. O, tingnan niyo na lang yung service manual kung kailan, ano ba yung advisable na kailan mo siya papalitan. Check mo din yung fuse box. Maganda lang na i-check mo siya. Tingnan mo lang kung meron bang na-damage na fuse bago ka umalis. Tsaka kung meron ka bang dalang spare. Kasi hindi sa lahat ng lugar meron ka makukuha. Air intake, yan. Gusto mo ng optimum na performance, dapat malinis yung air intake mo. Dapat malinis yan. Tapos, check mo din yung coolant level. Yan. So, ito, makikita nyo dyan, sa ilalim yan, yan o. Meron kayong mga, hindi makikita, yan o. Yung nasa gitnang part na yun, nakikita, kung nababasa nyo yan, may nakasulat yan, full. Yan o, may mga gatla. Yung mga gatla na yan, dyan mo makikita kung gaano kataas yung coolant level mo. Importante. Siyempre, dapat yung coolant mo laging full. Full capacity siya. Tapos, pero hindi ibig sabihin pupunuin nyo siya hanggang dito. Mag-overflow lang yan. Pag pinuno mo yan hanggang dito sa takip, mag-overflow lang din naman yan. Tingnan mo kung nasan yung level niya na full. Tapos, ito. Windshield washer. Yan. Kinargahan ko na yan. So, kinargahan ko yan mga 2 days ago, kaya punong-puno pa yan. Hindi man siya punong-puno, pero marami pang laman yan. Yun. Importante yun. Ito din yung ginagawa ko. Itong wiper blades, maganda na ang ginagawa ko, meron akong dalawang set ng wiper blades. Meron akong pang daily, tsaka meron akong pang travel. Ito yung pinagta-travel ko. Yan, type S na banana type. Maganda sa kanya, pag inangat mo siyang ganyan, ano, nagbe-bend. Yun, so yung salamin, yung surface niya, talagang kapit na kapit yung wiper doon. So, importante din yun. Isa pa, lights. Okay ba yung lights? Okay ba yung fog light mo? Yung low beam, yung high beam. Okay ba yan? Check mo din to. Siyempre, kabilaan. Check mo yung fog light mo. Check mo yung high beam. Check mo yung low beam. Tapos, ito, optional lang naman to. Ayan, nilagyan ko siya ng ganyan. Meron siyang TDD na laser gun. Ano lang yan, pag yung talagang medyo malala yung condition, tsaka mo siya magagamit. Siyempre, check mo yung gulong. Makapal pa ba yung gulong mo? May ano naman yan eh. Makikita mo naman kung makapal pa siya o hindi na eh. Tapos, check mo yung pressure. Ano ba yung optimal na pressure sa gulong mo pag babiyahe ka? Ito. Diyan may makita. Driver side door. Ayan, makikita mo yan dyan. Ayan, so, ito nakalagay dito. Ayan, 5 to 7 passengers plus gamit. Ito yung pressure niya. Yan yung suggested na pressure. Ito yung harap, ito yung likod. Same goes. Pag kunyari, 1 to 4 passengers lang. Ayan. So, maganda na check mo yan. Ayan, morning na. Nandito na tayo sa port area. Ayan, pakita natin. Yun yung sasakyan namin na barko. Ayan. Tapos, ito, papakita ko dito sa inyo. Ayan. Yan yung office ng PPA.
So ang una gagawin mo, pupunta ka dito, nakita mo yung parang tent na yan dyan, pupunta ka dyan sa checker. Pagdating mo dyan sa pakalagpas mo dyan, may bibigay sila sa yung papel, pupunta ka na sa PPA. Ngayon, pagkapunta mo ng PPA, pupunta ka naman dun sa kabilang side. Yun. Yung building na yan. Yan, dyan sa may Sure Pure. Nandyan yung Coast Guard. Yan. Tapos, kukuha ka ng Coast Guard stamp. Pagkatapos mo dyan, punta ka dito. Yung ACC na building na yan. 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 Nandyan sa ACC building na yan, sa baba, nandyan naman yung ticketing. Pagkagaling mo dyan sa ticketing, so ito yung kukunin mo. Ito yung sa PPA. Yan. Pagkatapos itong sa PPA, kukuha ka ng ticket. Tapos kukuha ka ng Coast Guard stamp. Ngayon, papasok ka na ulit, ibibigay mo na dito sa loob. Ayan, ibibigay mo na dun sa kanila yung papers mo. Papakita ko mamaya. Yung barko. Pakita natin. Tapos, nakita nyo yung nakatayo na yung lalaki doon na naka-white? Yun. Ibibigay doon yung Coast Guard stamp. Pagkatapos ng Coast Guard stamp, kukunin yung ticket pagpasok mo. Tapos, okay ka na, akit ka na. Ayan, ito yung kotse natin. Ito tayo. May hingi doon na bata. Yan o, may hingi na bata. Okay, say hi. Hello! Hello! May batang gamal ulit. Bakit? Nagtago yung Mayunbi. Ayaw niya magpakita. Ito na yung kotse. Dito na kami sa Laguna. Hindi na kami nakapag-video yung pagdating namin kagabi kasi mga pagod na. Ito yung tinutuloy namin na bahay. Yan, tapos kita nyo itong magical na ano na to, kubo. Yan, may stairwell papunta doon. Nandun yung kanilang babuyan. Pupuntahan namin ngayon. Yan, so sana naging informative sa inyo yung kung paano mag-travel from Catanduanes papunta ng Manila. Tapos syempre sa next na video natin, gagawa din tayo ng video na from Manila naman or from NCR papunta naman ng Catanduanes. Tapos stay tuned guys kasi marami pa tayong adventures. Papakita pa natin yung adventures natin sa Laguna and meron pa tayong adventures sa Hong Kong. Yes. Sa mga susunod na videos natin, papakita natin yung mga ginawa namin sa Hong Kong and then yung naging trip namin sa Laguna. Ano ba yung mga ginawa namin sa Laguna? Ano yung pwede makita sa Laguna and bakit underrated ang Laguna? Yun, i-explain natin sa next na video natin. So, sana nag-enjoy kayo. If you're not subscribed already, sana mag-subscribe kayo. Libre lang naman yun eh.
subscribe, ring that bell icon, and then see you guys sa next videos. Sana nag-enjoy kayo. Thank you.